Mayor Harrison, good morning. Mayor, si Chairman na po mismo yung umamin sa kanyang gano'n. Base sa kanyang kwento, we end up get aside from Valdez family. Mukhang may medyo siga base sa kwento niya at may obstruction po. Sa kanya, na-recognize naman po niya kanyang kamalian na there was legal discharge. Ano po yung direktiba sa mga? Siyempre malinaw, nilinis silang Manila. Pero kung may mga ganitong residente, alam mo yung sagapan sa iyong order, what's your order then? Katulad ng nabanggit ko kanina, na kailangan makipagtulungan din ang taong bayan, ang komunidad. While we wanted everything na maging maayos at ang may request niyang taong bayan, sometimes we have to pay also the price of discipline. Na kapag nagpupusa tayo, nagdidisiplina, maiiwasan natin yung alingas-ngas ba, yung pagtatalo, ayun, baka may pumutok. Hindi maiiwasan natin yung pagtatalo, tama ka naman. Kaya tayo nananawagan, katulad halimbawa, and I'm gonna tell you, this is happening right now in the likes of Onyx. Nagrereklamo yung mga taga San Andres, hindi madaanan. Pero sa totoo, only to find out, kasalanan ng gobyerno ng Maynila na hinaya sila ro 3 buwan, hindi na madaanan ng taong bayan. So, kanina, usap ko nga, sabi ko, kailangan ko na ibalik sa taong bayan yung kalsada. And I think, ayan si Chairman, di ko close yan. But I have to state black and white. Walang gray area. My assumption is, based on the directive of the city government and executive orders that we did to clean up the drainage, the esquinitas, the roads of all structures that will impede yung lakaran ng tao, sakyan. Malamang tinupad ni Chairman yung kanyang tungkulin. Na buti na lang, kung may mambuti kasi hindi naman ako musgado, marunong magpasensya to. Kasi in an altercation, and especially in a mob, minsan umiiral sa iyo yung survival instinct. Pero magkaganon man, hindi man ako espesyalista sa ganyan. Ang buti na lang, walang nasaktan. Para nga maiwasan, ulitin ko, makiisa po tayo sa pamahalaan. Kahit ano pang uri ng politika nila. Kasi umaasa ang tao na maging maayos. Iskinita man, kanal man, boulevard man, o kalihon. It has to be given back to the people. May wasan na lang. Kasi talaga may pagsasayos. So, siyempre, mahirap talaga magsaayos pagka nasanay na tayong magulo. Pero may awa ang Diyos. Buti nga ito, sa totoo lang. Ayan, tinatakpan ko mukha niya. O siya, umarap sa inyo para magpaliwanag. Tama ka naman na si Valdez, pamilya Valdez, makapagpaliwanag rin. I think meron na silang charge, counter-charge before the court. And ang hiling ko na lang, total wala naman nagkasakitan, sana yung magkakapit bahay, magbigayan at mag-unawa. Hopefully, they'll end up together peacefully. Kasi at the end of the day, magpapangita pa rin sila sa iskinita. Magpapangita pa rin yan araw-araw. So let's just live in harmonious way. Try to increase our patience. Basta tuloy-tuloy lang. Mas malabdo. Sure. Yun na nga, nag-uumpisa pa lang po ang paglilinis. I hate to say this, pero minsan meron talaga tayong mga kababayan na pasaway. So, ano ba ang ultimatum sa kanila? Darating ba sa point na
pwede na sila ng reklamo should they really resist sa inyong mga clearing operations. Basta we are into cleaning up the streets. No matter what will be the mga future incident. Roads, alleys, and boulevards are beyond the commerce of men. We have to give it back to the people. No person and corporation, individuals, and politicians can appropriate for themselves these public roads. Maliwanag naman yan. We will continue. And sometimes, natutuwa naman ako sa iba. Sinusurrender na nila yung mga obstruction nila. Yung iba naman nasunod. Hindi siya perfecto. Tingnan ninyo, sabi ko, di ba? Non-negotiable, Carriedo. Non-negotiable, Blumentritt, Soler, Recto, Wanluna, Linaw, Pedro Hill, Paura, Beto Cruz. May mga areas of concern kasi na mga non-negotiable. When we say negotiable, like in the likes of, yung Plaza Miranda, bawal. Pero yung mga gilid-gilid, perpendicular road, pinipilit ko naman unawain yung mga naghahanap buhay natin. Pero hindi po pwedeng sila ang masusunod. Kailangan may gobyerno. Sabihin, pag itinakda ko hanggang dito, hanggang Tolits lang. Kasi para makadaan naman yung tao. At pag may aberya, merong darating na mga re-respond. So, generally, it will continue. We will not stop until maliwalas na ang Pilipinas. Next. Okay na yun. Doris, last question. President Doris. Makisuyo nga. Ngayon, iba tong tanong ko. Yung yung ginibang barangay hall. Oh, yes. Meron, may pananagutan ba? Kakasuhan ba natin yung Iniimbestiga na. But first things first, we wanted to give back the ease of pedestrian for our students in Arellano and the teachers and the community. Next will be, we are now looking at a historic site. gusto lang sa komunidad? A historic site. Plaza del Piero, na baboy din ng congressman. So the point is, hindi ko malaman kung paano nila nagagawa to ng walang building permit. Meron pa isa doon na sa Quiapo area, easement, ginawang multipurpose hall na naman ng barangay. Pondo rin ng congressman. 43 million yata yun. Easement. Pina-inspection namin ngayon. In fact, pina-check ko nga kung may building permit din. Dahil pag wala, they have to stop. Kasi easement yun eh. Ilog yung katabi. Kaya, tingnan mo, ayan, katulad ng tanong mo, totoo, kung lilinisin natin yung mga iskinita, mga kalihon, kaya lumalakas ang loob ng taong bayan ng iilang individual na gawin yung gusto nilang gawin. Bakit? Nakikita sa mga congressman Politiko rin ang numero unong violator Politiko rin ang may gawa So, ang katwiran ng utaw, bakit pag congressman pwede, pag kami hindi? Halimbawa, tanongin si chairman. Halimbawa lang, tanongin si chairman. Chairman, bakit itong maliit na pwesto ko nasa kalsada, movable naman? Halimbawa, tinanong lang siya. Marunong yung nagtanong. Itong pwesto ko, movable naman. Kaya naman alisin. Bakit yung pinatayo ng congressman sa bangketa hindi magiba? Ano naman mukha naman ang iharap namin bilang gobyerno at ni chairman? Pare-pareho kami walang mukha. Kaya totoo, lahat
lahat yon na pinaiimbestigahan natin. Kasi sayang ang pera eh. May nag-comment na eh. Sana ibinilala lang daw ng franchise ng Jollibee kasi mahal ang pagtatayo ng Jollibee yung barangay hall. Dito to. Kaya Marisol, sorry. Yung tanong niya tama eh. Will we continue about these things? I think we should start from ourselves. No? Kami mismo. I think maging takdang aral yan sa mga congressman ng Maynila. That goes to everyone. We cannot continue doing this kasi sisingilin tayo ng taong bayan eh. Bakit kung ikaw congressman pwede ka? Pag kami hindi. Ikaw pwede ka maggawa ng obstruction dahil congressman ka. Yan ang dapat na iniimbestigahan sa Quadcom ba yun? Hindi, totoo. Kaya kita mo, eto na eh. Sabi ko sa inyo, hindi ako malapit dyan. Sa totoo lang. Pero kita mo, siya naging biktima ng sirkumstansya. Yung pamilya Valdez, biktima rin ng sirkumstansya. Both of them are victim of circumstances. Whoever abused, I'll let the court decide on the matter. But the thing is, kaya umaabot sa ganyang problema. Kasi tayo mismo nakikita. Bangketa, tatayuan mo ng barangay hall. Easement, tatayuan mo ng barangay hall. Multipurpose. O gusto niyo malaman ano yung area? I challenge all of you. I challenge all of you here. Go to Plaza del Piero in Gagalangin, Tondo. Makikita niyo pa yung notifikasyon doon ng national government. Ginawang cockpit arena. Ang itsura. Hindi ko mo sinabi sabungan. Pero mukhang sabungan. O para makagawa ng barangay hall sa gitna na pinakikinabangan ng mga matatanda doon. Saka historical site yun eh. Hindi mo basta nagagalaw yun. Pero dahil nga marami siga sa Maynila, lahat gusto maging mayor. Ang tinakbo, congressman. Pero ugaling mayor. Gusto pala, ganun pala mangyari. Hindi po pwedeng ganun. Ako po yung nakikisuyo. Hindi po pwedeng ganun. We have to put orders. Ayoko ng ganitong insidente. Kasi marami pa to. And for purposes of numbers, I'm going to deal with 896 barangays. About 10,000 barangay official and about 20,000 tanods. Our multiplier. I hope today it addresses your question with regard to the incident with Chairman Yu. At ang pangarap ko na lang, sana magkapati-pati na sila sa barangayan. Wala naman nagkasakitan. Pride lang yan. Iprito nyo na lang yan. Fried chicken. Okay na po tayo. Okay, so Anong gagawin niyo po sa mga siga? Pwede naman silang lumaban. Wala namang problema eh. Kita ninyo, ang payo ko sa MPD, hanggat kaya niyong kunin ng buhay, kunin natin ng buhay. Bakit? Hindi tayo para ang humusga sa kanila. Hayaan natin ang husgado. Basta ang trabaho natin, we keep the peace and order situation of the city. Yan ang trabaho natin. Ngayon, halimbawa, gusto nilang balbonin yung dibdib nila, feeling macho sila, call naman kami. Okay lang. Kaya nga ako nagkakape. Para nervousin ako. Hindi, totoo. Kidding aside. I'm just trying to be light with the situation, but it's a serious matter. Chaos will continue to be there if we are not going to put things in right perspective. Basta we, Chichi and I, the Sangguniang Panglusod,
and the entire Manila administration today, we are up for the challenge to keep Manila clean, orderly. That is our job. That is our promise to the people of Manila. Now, sometimes we are going to face stumbling blocks. But we are up for the challenge. Call lang kami if they want to. But, don't get me wrong. Halimbawa naman, nagtino yung congressman, nawala na yung yabang sa katawan o pang-abuso, gusto makipagtulungan sa administrasyon, call din kami. Thank you very much. Thank you very much. Bakit? Magbibenepisyo yung mga kadistrito namin. So this is not politics, this is about governance. May gobyerno na sa lungsod ng Maynila. And that, paulit-ulit ko sinasabi, and I hope they know how to read between the lines. In our own little way, Chisiana, we will fulfill our obligation, our mandate to the people. Generally, it may not be perfect, it's gonna be turbulent, it's gonna be challenging, but dinesisyon na namin dalawa to eh. Ginusto namin to eh. May awa naman ng Diyos. May awa naman ng Diyos. Makakaraos tayo. So, for today, that's it. We don't have any more. Magdedehetsyo na ako. Thank you guys. Thank you very much sa inyo. I hope